Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Basa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko, para tulungan ang mahihina tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Ngayong araw nagsisimula ang Holy Week, ang Semana Santa. Pumasok si Jesus sa Jerusalem na tinanggap siya ng maluwalhati ng mga simpleng tao. Kinilala siya na haring dumadating sa kanyang lungsod. Ang palaspas na hawak ng mga tao ay tanda ng kanilang pag-welcome sa kanya. Nangyari nga ang tagumpay ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng digmaan o dahas, kundi sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Nakasakay siya sa isang hayop na pangkarga, hindi isang hayop na pandigma. Naging lubos ang kanyang tagumpay sa kanyang pagpapakababa nung siya ay pasakitan at namatay sa krus. Dito nangyari ang kanyang tagumpay. Hindi sa mga kaaway, kundi sa kasamaan at kasalanan. Ang papakumbaba na ito ay nagdadala ng tagumpay, ay pinihuhati sa awit ng lingkod ng Panginoon na galing kay Propeta Isaías. Ang lingkod ng Panginoon ay walang iba kundi si Jesus. Siya ay handang makinig sa katuruan ng Diyos. Siya ay isang guro kasi siya ay nakikinig sa katuruan ng Diyos. Tinanggap niya ang turo ng Diyos at hindi siya nanghimagsik sa kanya kahit na mahirap gampanan ang leksyon ng Diyos. Nagdusa siya pero tinanggap niya ang lahat. Hindi siya tumutol nang bugbugin siya at hindi siya kumibo nung siya ay insultuhin. Malaking insulto ang pagbunot ng balbas at ng buhok. Iniinsulto ang kanyang pagkalalaki. Dinuraan siya. Dinuraan ang kanyang mukha at pinagsasampal pa ang kanyang ulo. Masusubaybayan natin ang lahat ng mga pasakit na ito sa lingkod ng Diyos ngayong linggo, lalo na sa Biyernes Santo. Inihahanda na tayo ngayong araw, ngayong linggo, sa mga pangyayari na mangyayari ngayong simana. Subaybayan natin ang mangyayari sa lingkod ng Panginoon. Ituon natin ang ating pansin kay Jesus ngayong linggo. Dinanas niya ang maraming masasakit na bagay dahil sa atin. Ang nakalulungkot lang,
inaagaw ang atensyon natin tuwing Holy Week ng bakasyon. Walang trabaho upang tayo makapagdasal at makapagnilay, pero ito'y ginagamit ng mga tao upang magbakasyon. Huwag tayong magpadala sa ganitong gawain. Ituon natin ang ating pansin kay Jesus. Siya sana ang naging sentro ng ating Holy Week. Buksan po ninyo ang aking puso, O Jesus, sa pag-ibig mo sa akin. Talagang nagpakasakit ka alang-alang sa akin. Sana palagi kitang purihin. O sana, purihin ang Diyos sa paglapit mo sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.